Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang ipinapahatid ko po dito sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan, at sana po ay malayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan at mailayo kayo rito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po. So, wala naman po akong gustong sabihin talaga at hiniling sa ating Panginoon na yun pong madalas kong sinasabing swerte, sana po ay dumating na sa inyo. Ganun pa man, kung hindi pa man po at medyo natatraffic lang yung inyong swerte na galing sa ating Panginoon, hayaan po ninyong ako na lang po muna pang samantala ang magbibigay ng swerte sa inyo. At yan po ay abangan po ninyo sa linggo dahil may bubunutin po tayo sa timba na halagang 100,000 at isa lang po yun. Dahil nga po, doon sa ating natanggap na yung silver play button na nandyan po sa aking likuran, yan po ay 100,000 subscriber, kaya po ang ibibigay ko rin po ay 100,000 pesos. Ayan. So, ito po ay hindi ko po alam kung breaking news ito, pero hindi naman po kasi kilala itong bagamat itong politikong ito ay kilalang kilala na ito po ay malibog pa sa kambing. Ayan. At kung inyo po natatandaan ay nasabi ko rin po sa inyo dati na ito po ay naging ex ko yan. At dahil nga po sa nakaka-nervyos at tawag dito, talagang matutroma ka, ayan po, hindi na po ako nagdalawang isip na hiwalayan yan noon. So ngayon, ay ito nga po, at dahil nga naghanap na uli siya ng kanyang panibagong pag-ibig magmula nung aking hiniwalayan, ay yun naman po ang nangyari, ay habang po nakapatong sa kanya, habang nakadapa sa kanya, hindi po natin alam, kung hindi po kabastusan yun, hindi po natin alam, baka dumapa lang, naglalambing lang. Habang nakadapa sa kanya, itong kanyang boyfriend ay inatake po sa puso at dead on arrival na rin po sa hospital. So, ayun po, sino ba naman? Sabi ko nga po, sino ba magtatagal dyan? Either hihiwalayan lang yan o mamamatay talaga, aatakihin. Di ba sinasabi ko sa inyo? Imaginein mo, kaya nagkaroon ako ng phobia dito sa aking ex-girlfriend na itong politician na ito. Ay, pati ba naman yung bayag ko himud-himurin? O ay, sino ba naman hindi nervyusin niya? Di ba? Eh talagang ninervyusin ka. At kung mahina-hina yung iyong puso ay talagang atakihin ka. So, pero bago pala yan, ay plano pala niya akong sampahan ng kaso. Yang aking ex na yan. Kasi nga, di ba, natatandaan nyo, ay nabanggit ko pa yung dito dati, na yung pati yung kan ko nga, yung bayag ko hinimod-himod yan na walang pakundangan at hindi pa nga yan ay kinagat-kagat pa yung pan ko. Doon ako ninervyos talaga So ngayon napanood pala yun ng boyfriend niya. Sabi ng boyfriend niya, bakit ako? Sa mukha mo lang dinilaan. Ay bakit siyang si Birana sa bayag pala? Sa bayag mo pala dinilaan si Birana. Kaya muntik na, bago pala yan ay talagang muntik maghiwalayan at sinabi nga ididimanda daw ako. Anyway, siguro naman ay wala namang problema dahil malaya naman po tayong lahat magdemanda kung inaakalaan yung api kayo. Pero sa akin lamang po rito ay paninindigan ko po yun na ako ay nagsasabi ng totoo at yun ang nangyari. Hindi lamang po yan, maebidensya po ako. Baka hindi niya alam, tad-tad ng CCTV itong kwarto ko rito. Yan ang pagkakamali nito. At magdidemanda daw ako dahil nga daw silos na silos daw yung boyfriend niya. Sa pisngi lang sa dilan Imagine mo sa akin sa bayag.
Bastos talaga yung politician na to. Kaya hindi ko talaga kanya na hiniwalayan ko na agad yan. Hindi ko maintindihan ito si Kwan. Meron pa. Itong si Tanda na Aime. Ay laway na laway din po sa akin yan eh. Imaginin mo. So ngayon po, hindi naman po tayo natatawa rito dahil sa namatay habang nakadapa sa kanyang doon sa kanyang girlfriend, itong si politician na ito. Hindi po tayo natatawa doon. Ang nakakatawa po kasi doon ay ano kaya itsura at ano kayang ginagawa nung nakadapa at nung inatake. Ayun yun po ang kwan. So anyway, talagang ganoon ang buhay. Magkakamatay talaga kayo. Sa totoo lang, unti-unti kayo magkakamatay lahat. Tingnan nyo nga nung kwan na inaabangan ko yung balita sa Channel 7, yung binaril, hindi po pinalabas eh. Ewan ko. Talagang wala na tayong maasahan dito sa ating mapa-mainstream media. Wala na tayong aasahan talaga. At napanood nyo na po ba yung sinasabi ni Gadon? Ayan. Ang sinasabi po ni Gadon ay si President Duterte raw ang nagpalubog sa Pilipinas. Grabe ano? Sobra. Bakit hindi mo sabihin yan, Gadon? Diyan sa amo mong si Tambaloslos, hindi ba yan ang nagpalubog? Dahil lamon ng pera yung animal na yan. Diba? Sabihin mo si President Duterte, kadami-daming infrastructure project ang natapos ni President Duterte at doon napunta ang mga pera. Kung mayroon mang inutang ang President Duterte. Kung nakapangutang, ang alam ko, ilang trilyon lang yata yung nautang. Pero ito si Bangag 14 trilyon na. Bakit mo sabihin na si President Duterte ang nagpalubog sa ating bansa? Ito lang na masabi ko, Gadon. Para lang sa kayong kalaman for your information lang. Mayroon akong sawmill. Yung pong nagtitis-tis ng mga malalaking kahoy, mayroon po ako niyan. Baka pwedeng dumalaw kayo rito sa akin, dalawa kayo niya, yayain mo si Mike Abe. Para isalang ko yung mga ilong ninyo dito sa tistisan ng kahoy. Kasi sobrang lalaki na yung mga ilong ninyo eh. Kaya tuloy, wala na kayong nagagawang, wala na kayong ibang sinabi kundi si Duterte, Kibuloy, ito si Mike Abe na ito. Diyan lang umiikot ang mundo ninyo. Kay Sara Duterte, ganun lang. Tapos habang nagsasalita kayo ng ganyan, lalo ang palaki ng palaki ang mga ilong ninyo. Para hindi na kayo magkagastos, kasi alam ko naman, na mga patay gutom kayo. Lalo na ito, si Gadon na ito. Patay gutom yan. Si Mike Abe na yan, kung hindi pa binigyan ng condominium niya at saka yung, ano yun? Yung pick-up na, walang masakyan yan. Baka nakasakay sa bisikleta lang yan. Yan yung walang utang na loob. 15 taon na pinalamon ni Pastor Kibuloy. Pero, ayan, nakikita nyo. Halos araw-araw ang tinitira si Pastor Kibuloy. Hindi niya alam na pinalamon ni Pastor Kibuloy yan ng 15 years. Kaya nga sabi ko sa inyo, para hindi na kayo gumastos, pumunta lang kayo dito sa sawmill ko. Yung sa tistisa ng kahoy, isasalang ko yung mga ilong ninyo para mabawasan man lang. Baka kung wala kayong pandingding sa inyong bahay, di gamitin nyo yung ilong niyo pag natistis yan. Libre kong ibibigay serbisyo. Para lang mabawasan yung mga ilong ninyo na parang mga puno na ng akasya. Di ba? Ito pa. Ang sabi ni Saldico, ang sabi raw, sa Saldico ang sabi raw ni
Ang sabi ni Saldico, ang sabi raw ni Senador Joker Arroyo na matagal na pong patay ito, kung mayroon daw dapat na maging presidente, ay ito na pong si Romualdez, dahil ito pong si Romualdez ay matalino at may puso. Ayan. Saldico, alam mo ba yung salitang puso? Marami tayong pwedeng kundyan sa puso na yan. Yan ang sinasabi mo, matalino at may puso itong si Tambaluslos na amo mo. Hindi naman kaya ito ay may pusong demonyo, etong amo mo. Ano sinasabi mo, matalino? Tama. Tama ka dyan. Eksaktong matalino kung papaanong magnakaw sa kabanang bayan. Imaginin mo yung mga akap-akap na yan. Kung ilang bilyon ang in-insert yan dyan. Tapos inaprobahan ng kanyang pinsan na bangag. Talagang matalino. Matalino magnakaw. Diyan kayo. Maging ikaw, di ba matalino ka? Pagka ganyan mga mukha, na parang mga mukhang kuhol, matatalino talaga yan. Kasi mga kuhol, walang ginawa yan kundi sipsipin yung ubod ng palay. Pag kahit nagtanim ka ng palay, pag nagbubuntis na yung palay, yan ang sinisipsip ng kuhol. Yung medyo nagbubuntis na ng palay. Sinisipsip ng kuhol yan. Ganyan ka. Palibas ang mukha mo, mukhang kuhol. Nakakagigil kayo mga putang na nyo. Ngayon, nag-birthday yung anak nito. Nandoon sa Paris. Ang sinakyan yung private plane kasama yung mga barkada nung anak nitong si mukhang kuhol. Nasa Paris, France, nag-celebrate ng kanyang birthday. Anong sinakyan? Yung bagong bili na private plane nitong si mukhang kuhol na ito. See? Imagine magsi-celebrate lang ng birthday itong anak ni kuhol na ito. Sa Paris, France pa talaga. Kasama yung mga barkada. Grabe. Sige lang. Antay-antay lang tayo. Malay natin. Pag nag-iba ang hiihip ng hangin at makapunta ako dyan, lahat ng mga mukhang kuhol, pipit-pitin ko ang ulo, gagataan ko, gawin kong parang Bicol Express. Sige lang. At magpakasawa lang kayo ngayon. Pero sasabihin ko sa inyo, huhubaran ko kayo. Sana makarating ako dyan. Nakalista na po rito lahat. Halos mapuno na itong notebook ko. Kung sino-sino yung mga gigilitan ko. Lahat kayo. Wala akong palalampasin sa inyo. Yang lahat ng mga pinaggagawa nyo sa ating mga kababayan na talaga namang pinapatay nyo na unti-unti itong mga kababayan ko, ganon din ang gagawin ko sa inyo. Kung ano yung pahirap ninyong ginagawa din sa mga kababayan ko na wala nang masaing dahil sa sobrang mga pagnanakaw ninyo sa kabanang bayan, yan din ang gagawin ko. Mula ulo hanggang talampakan at babalatan ko kayo ng buhay. Maniwala kayo sa akin. At bubuhusan ko ng suka, bubudburan ng asin, bubudburan ng bitsin, at saka sili. Yan ang nababagay sa inyo. At pagkatapos niyan, ihuhulog ko na kayo rito sa basement ko para sasaluhin na kayo nitong mga alaga akong buhaya. Grabe. Ito pa mga kababayan, para lang malaman ninyo.
Kung inyo natatandaan, ito si Supreme Court Carpio. Sino ba yan si Carpio na yan? Carpio. Anong pangalan yan? Basta si Carpio. Justice Carpio. Nandyan yan sa Supreme Court dati. Associate Justice yata yan. Nanawagan na po ng people power. Yan po si Carpio na yan, si Justice Carpio na yan. Ay total na total kalaban din po yan ni President Duterte, ha? Yan po ang bunga batikos din kay President Duterte. Kakampi po yan ni Bangag. Ngayon, nananawagan na po siya ng people power. So, ibig sabihin, hindi lamang itong mga ordinaryong mamamayan ang nakakakita ng mga katarantaduhan at mga kahayupang ginagawa ng administration ito. Pati yung matataas na tao na galing na diyan, lalo na Supreme Court, ay napapansin na. Napupunan na yung rampant na kawatan, rampant na pagnanakaw sa pira ng bayan. Kaya yan po, nananawagan na rin po siya ng people power. Ngayon, ano pa ang inaantay natin? Sila po yan, ha? Hindi po tayong mga ordinaryong mamamayan ang nananawagan. Mataas na tao po yan. Ibig sabihin, alam po niya yung mga nangyayari. Nakikita na po niya yung mga nangyayari dito sa atin na sobra na ang pagnanakaw ng lahat ng mga politiko, lahat ng mga government official dito sa ating bansa. Anong mangyayari sa atin? Somalia. Pag naging Somalia tayo, wala na kayong choice. Kayo, kasi hindi naman ako kasama dyan. Dahil unang-una, kahit paanong nakaw ang gagawin ninyo, hindi ako apektado. Ang apektado itong mga kababayan ko. Pag nangyari yun, magiging kwan na rin kayo, pirata. Mga harang na kayo ng mga barko, buwis buhay na yun. Para lang mabuhay. Ganyan na po. Yan po ang gagawin nitong mga animal na ito, ng mga walang puso na nandyan sa gobyerno. Gawin nila na pa, yung bang tipong lahat ng tao naghihirap para sa ganun ay sunod-sunuran sa kanilang kagustuhan. Lahat ay magbabaw lang sa mga kaputahan nitong mga animal na ito. Yan po yan. Parang jujusin mo na sila. Dahil sila ang nandyan sa kapangyarihan at nasa kanila lahat yung pira ng bayan. Kaya ikaw na mahirap, wala ka nang magawa kundi magbaw ka na lang ng magbaw sa mga hayop na ito. Pero hindi mangyayari sa akin yan. Dahil unang-una, huwag lang mag-cross ang landas natin. Makakita lang ako ng kahit na kapirasong pagkakataon, hindi ko na palalampasin yun. Sasamantalahin ko na yung pagkakataon yung para durugin ko mga ulo ninyo, mga buwaka ng ina nyo. Yan lang masabi ko sa inyo. Ngayong eleksyon, tingnan natin. Yung magpahara-hara dito sa amin, dito sa Mindoro. Yung magpapakalat-kalat dito. Lalo na dyan sa mga senador na yan. Na mga unggoy din yung mga yan. Imaginin mo. Pinaburan niyang akap ni Kunayan. Yung pala, mga kababayan, hindi nyo alam. Bilyonis din po ang kaparte pala ng senador, mga senador na yan. Bilyonis po. Lalo na dyan sa mga kongresista. Para lang maipasa yung akap-akap na yan. See? Hayag-hayagan, mga buhay pa kayo, pinagbibili na kayo itong mga hayop na ito. Sino ba itong mga animal na ito? Nandyan lang, naging senador lang sila, naging congressman na sila. Sasantuhin na natin sila? No way. Mga putik yan, mga yan. Mga demonyo yan, mga yan. Kaya sabi ko rito, kung may mga hampas lupa at patay gutom, yan mga yan. Kasi unang-una,
Kung hindi manghampas lupa't patay gutom, tingnan nyo. Kahit na bundat na ang karami ng pirang pinagnanakaw nila, wala pa rin silang tigil sa pagnanakaw. Paano mga patay gutom nga yan? Artificial lang yan. Kung kumakain man sila na ngayon ng litson o kung ano-ano mga stick, artificial lang yan. Kasi nga, yan mga ginagamit nilang pambili niyan, mga nilalaman nilang masasarap na yan, galing nga sa pinagnakawan. Kaya, artificial. Pero yung kung natural lang, nung wala pa sila dyan sa politika, mga hampas lupa at patigutom yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya ganun na lang sila makapagnakaw kasi nga sabik na sabik sila sa pera. Ganyan yung mga animal na yan. Ako wala akong kinukuhan dito dahil sa totoo lang huwag na tayong kung ano-ano pa. Lahat ng mga politiko kawatan yan. Wala kang isisino diyan. Yan yung mga legal na mga kawatan. Yan yung mga lisensyadong mga kawatan. Kapag ka na dyan ka sa Kongreso at saka dyan sa kahit anong posisyon mo, ibig sabihin lisensyado ka para pagnakawan ng taong bayan, pagnakawan ng kabanang bayan. Ganyan yan. Kaya ako, gagawin ko rin, mag-i-issue rin ako ng lisensya para sa sarili ko para tudasin itong mga animal na ito. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko na aantayin po yung magkaroon ako ng pagkakataon na malaki ang pagkakataon ng malaki ang tsansa ko. Kaunti lang na masilip ko na pagkakataon. Hindi ko na palalampasin nyo, dudurugin ko mga ulo ninyo. No, tingnan niyo itong si Erwin na ito. Akala mo, kaya ganun na lang pala makapanghimo dito sa tumbong ni Tambaloslos ito. Dahil nga pala, alam na nila yung mga kaso nitong tulpo ni Erwin, isa rin magnanakaw. Katingnan nyo, hindi humahiwala yan kay Tikuan, Tambaloslos. Yan ang tagahimod ng igit niyan. Grabe itong mga taon to. Wala ng mga kakanto, wala ng mga tinirang kredibilidad sa pagkatao ng mga hayop na to. Akala nyo yung mga kanyan? Akala ba ninyo na kami luluhod sa inyo? Kung congressman kayo o senador kayo? Maling-mali dahil ang tingin namin sa inyo para kayong mga ibak. Ayoko nang ulit-ulitin dito yung paghahamon ko, pero sinasabi ko rito, kung ayaw nyo rin tanggapin yung hamon ko, pues, ako ang maghahanap ng tsimpo at gigilitan ko na lang kayo. Bullshit kayo. Imaginin mo. Ganyan ang sus, grabe. Napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Sa tuwing magbablog ako, wala na akong ibang binanggit dito kundi ang mga kababayan natin na mga walang masaing. May mga tainga ba kayo? May mga mata ba kayo na hindi nyo napapanood yung mga hinaing ng mga tao? Kung hindi nyo man napapanood yung mga kahirapan itong ating mga kababayan, sana man lang kahit paano, itong dinadaldal ko ito, mapanood din nyo. Dahil dito naghahamon po ako rito ng kung katibayan at katibayan ang pag-uusapan natin, dahil ako po mismo personal na nag-iikot dyan sa ilang libo na po yan. Dating 1,000, naging 3,000 na po yan. Mabuti na lang kahit paano, tuloy-tuloy lang yung aking yung pagbibigay sa akin ng Panginoon ng grasya at nasusuportahan ko itong mga umaasa na kahit paano ay maambunan sila, kahit paano ay malagyan ng bigas, lalagyan ng kanin yung kanilang mga kaldero. Mga bulag ba kayo na hindi nyo kan? Ngayon kung hamunin nyo ako, kung papatunayan ko sa inyo, sige, sumama kayo sa akin. At isa-isa, pagkatyagaan ko kayong isa-isa, dadalhin ko kayo dun sa mga iniikutan ko. Para mapatunayan niyo itong sinasabi ko. Pero pagkatapos kong
maiikot kayo at mapatunayan ninyo na itong dinadaldal ko rito ay mga totoo, ay ihanda nyo na rin yung sarili niyo dahil susunugin ko kayo ng buhay, pati kaluluwa ninyo. Tandaan ninyo. Hindi ko lang kayang i-video itong mga iniikutan namin na ito dahil paulit-ulit ko na lang po sinasabi yan. Na hindi ko kaya na pagkatapos kong i-video yung kahirapan nila, tapos i-upload ko dito sa channel ko, kitang-kita ng buong mundo, ano pa yung konsensya ko. Hindi kaya ng konsensya ko yung ganon. Mga mahihirap na nga sila, mga maliliit na nga silang mga tao, tatapakan mo pa. Hindi ako kagaya ng iba dyan, para lang pagkakitaan nila yung mga mahihirap nating mga kabayan. Isa na dyan si Rapi Tulfo. Oh. Hindi ba't kaya dumami ng subscriber niya? Dahil doon sa mga taong mga kapos sa kabuhayan, bibidyohan. Bibigyan ng sardinas. Bibigyan ng kaunting bigas. Ayun na, viral na yung kanilang video. Yung mga nag-aaway ng mga mag-asawa, bibidyohan hanggang sa nagmumurahan yung mga mag-asawa hanggang sa naghihiwalayan. Viral na naman yun. See? Hindi ko po gustong gawin yun sa aking kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, kung subscriber lang ang kailangan ko, kung araw-araw kong videohan itong mga kababayan nating walang masaing, tiyak, lahat ng tao magsusubscribe din sa akin. Oh. Katunayan, si Biden, nag-subscribe sa akin yan. Kaya lang, ulyanin na. Si President Trump, nakasubscribe yan dito sa channel ko. Oh. Gusto niyo malaman? Gusto niyo makita? Saan ba? Ay, wala pala. Nandun pala sa isang cellphone ko. Yung nakasubscribe si President Trump sa akin. Oh. Mario Joseph. So ngayon, mga kababayan, huwag kayo magpapaloko dito sa mga animal na politikong ito. Bagamat hindi rin tayo nakakasiguro dito sa kumilik na ito, pero sige lang, hayaan natin yan. Ha? Basta huwag na kayong bumoto nung mga dati na, yung mga luma ng mga mukha dyan na mga kawatan. Lahat yan mga kawatan yan. Pero itong mga bago, mag-aaral muna yan, pag-aaralan muna nila kung paano ang mga mangawat. Hindi kagaya nitong mga nandyan na dati, nako kahit na lasing yan, kahit na binabangungot niyan, alam niya kung paano magnakaw sa gobyerno. Huwag na po, huwag na. Baga sinabi ko na kanina, hindi tayo nakakasiguro sa kumilik na ito. Baka yan ay nabayaran na rin. So, yun. Yun lamang po muna ang pansamantala. Pero, ang buod po ng ating topic ngayon ay yun pong dating girlfriend ko. Yung ex ko. Nagkaroon siya ng mga bagong boyfriend. Habang nakadapa sa kanya, inatake, patay. Yan po. Eh baka, talaga nakakamatay yan eh. Malibog pa sa kambing yan eh. Oh, maniwala kayo sa akin. Sa akin nga lang ginawa eh. Mabuti nila, matanda na ako. Imagine, 176 ko na ngayon. Siyempre yung aking mayor na ugat, ay maka na yun, parang litid na ng baka yan. Kinagat-kagat niya yung dati. Hindi na nga lang niya kayang kagatin kasi nga litid na. Pero ninervyos talaga ako kay Auntie Mano, hiniwalayan ko yan. Nakaka-nervyos. Hanggang ngayon may phobia ako. Kaya tuloy, hindi tuloy ako nakakapamili doon sa
kahit na 3,000 na mahigit yung mga nanliligaw sa akin, hindi tuloy ako makapamili kasi nagkaroon ako ng phobia. Diyan sa malibog pa sa kambing yan. Anyway, muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga problema at may mga sakit sa. Sana Ama, sana Panginoon ay pagalingin mo na sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Ay di, mahal na mahal ko po kayong lahat. At isang tulog na lang po at bubunutin na po natin yung 100,000. Salamat po.